Hey guys, welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan, so medyo kakaiba tong vlog natin ngayon, ano? Kasi kung nakikita nyo guys, nasa atin pa yung Volkswagen, ano? Ayan, so, pero syempre anyway, bago natin simulan syempre yung ating pagre-review dito sa napakagwapong sasakyan na to. Ayan, syempre gusto ko lang munang mag-shoutout sa Volkswagen South Center, especially kay John, Josh, and MJ. Maraming salamat guys sa pag-experience ko dito sa pinahiram yung Volkswagen na to, no? So anyway, itong Volkswagen pala na to guys, ito yung top of the line ng 2026 model na Volkswagen Atlas Cross Sports, no? Ayan, tingnan nyo naman, napakagwapo, diba? So ikutan muna natin siya, pakita ko sa inyo kung gaano ba kaganda itong sasakyan na to. Wheels pa lang, pogi. Tapos yung ilaw niya dito guys, napakaganda, especially pag sa gabi. Makikita nyo dyan, buo itong ilaw nila dito, yung LED nila dito, buong buo yan. Pero syempre, walk around muna tayo para mapakita ko sa inyo itong sasakyan na to. Guys, itong SUV na to, halimbawa may pwede kang pang date guys, to, tapos kinabukasan balak mo mag camping, nako guys, saktong sakto to. Kasi kung papapansin nyo guys, itong sasakyan na to ay napakalapad talaga, no? Pakita ko sa inyo muna yung likod. Yan, no? Dito pa lang guys, hindi kayo mabibitin kasi ang laki ng room niya, marami kayong malalagay. Tulad na to guys, no? Merong wagon ako nilagay dito. Actually hindi ko pa natatanggal yan, no? Kasi lilipat ko na lang yan. Tapos syempre yung upuan ni Zion, just may space pa dito. Actually may dala pa akong nung pumunta kami ng Forget Me Not. Ayan. So malaki space niya guys, kaya hindi kayo mabibitin dyan. Tapos dito sa harap guys, pansinin niyo yung grill dito. Meron siyang R-Line na logo. Yan, no? Gwapo no? Mamaya pakita ko sa inyo yung ilaw niyan guys, kung gaano kaganda. And pasensya na, syempre may mga konting mga insekto lang tayo. Yan. So yun nga pala guys, no? Itong trim na hawak natin, ito yung 5-seater. Actually meron pa yung 7-seater, pero yung pinahiram sa atin ng Volkswagen South Center is yung 5-seater. And gaya na sinabi ko sa inyo guys, no, this is top of the line ng Atlas. So sa mags pa lang guys, naka 21 inch kayo ng Din Machine alloy wheels with silver roof rails yan guys. Ito, naka silver yan. Tapos ang tawag pala nila guys dito sa color na to is yung Oryx White Pearl. Yan, napakaganda guys. Pagka nilapitan nyo yung color nyan, ganda niya. And of course, pakita natin sa inyo yung makina. Buksan natin yung makina. Isa-isahin natin guys, para at least makita natin, no? Wow! So ang makina pala na to guys is engine 2.0 TSI turbo lang naman. Pero wag ka guys, 269 horsepower yan at 273 pound-feet of torque. So kayang-kaya niyang humila guys ng sabihin natin meron kayong trailer or meron kayong speedboat. Kayang-kaya niya yan. Basta hindi lang yung sobrang laki ng speedboat, no? Ayan. Ganda. Bagong-bago, tingnan nyo naman, halos wala pang dumi yan. Kasi 2026 model to guys. Actually, based dun sa research ko, halos wala namang pinagkaiba to sa 2024. Yung mukha niya, so parehas lang. Eto, nandito ngayon si Zion. Mukhang manggugulo. Hello! Oh, hi daw. Yan, so pasok tayo dito guys, no? Okay guys, nandito tayo sa loob ngayon para ipakita ko sa inyo kung ano-ano bang meron dito sa loob ng sasakyan na to, no? Unang-una ko napansin dito guys talaga, at isa sa mga nagustuhan ko dito, yung space. Kasi maluwag talaga siya. Kumpara, tinan nyo naman guys, no? Ang laki ng extra room dito sa aking side. So dito pa lang maluwag, so nakakagalaw ako ng maayos. Dito, maluwag pa yung space ko dito. Even dito sa side ng inuupuan ni Emma, napakaluwag pa. Even dun sa paa niya, halos maano mo pa siya, may stretch mo pa talaga siya. And then sa likod, mamaya subukan natin umupo doon para mapakita ko sa inyo yung legroom natin at saka yung headroom natin. Ayan. So, syempre, ito guys, unang-una ko na gustuhan dito, syempre, premium leather seat na siya. And halos lahat yan,
no, premium leather seat, and maganda rin dito, heated na rin itong front at saka back. And syempre guys, no, yung mga nasa likod hindi na problema during winter kasi meron din silang control doon para i-on yung heat nila, no? Kasi normally sa ibang sasakyan, katulad nung sa akin, halos yung front lang ang meron. And ang maganda rito guys, yun nga, gaya ng sinabi ko, sa likod is heated seat na rin siya, no? And dito naman guys, sa harapan natin, ano, makikita nyo, on natin yung sasakyan, paanda rin natin. Ayan. Wow, 'di ba? Napakaganda, no? Meron kayong dalawang screen dito, guys, no? Itong screen na nakikita nyo dito sa harapan ko, ito yung 10.25 inch fully digital gauge, and dito naman ay 12 inch floating touchscreen sa gitna. Ang hindi ko lang guys nagustuhan dito, especially dito para sa akin lang, no, hindi naman siya ganun ka big deal para sa akin, is yung physical button or physical knob, no? Kasi ito more on touch talaga, especially dito. Kasi syempre yung screen talagang touch screen na yan eh. Pero dito kasi halos wala kang ma-sense talaga na like na ganito na may button talaga. So pag inilagay mo diyan, itatouch mo lang talaga. Ayan, no, 'di ba? So ako kasi medyo nahihirapan ako kapag let's say nagda-drive ako, kung gusto kong palitan yung temperature. So hindi ko siya basta-basta magagawa kasi nga syempre nakafocus tayo sa daan, ano. Unlike kapag may physical button talaga, mararamdaman mo, 'di ba? Or kaya yung physical knob, yun, mas gusto ko yung mga ganung dating. Pero dito kasi guys, napakasimple lang talaga eh, no? Halos wala kang makikitang buttons diyan. Halos lahat, gaya ng sinabi ko, puro touch lang. Even dito guys, kapag a-adjust kayo yung mga assist na yan, climate, mode, at saka menu na yan. So, halos lahat talaga, touch lang talaga, no? And syempre, speaking of mode pala, no? Ayan, so pag pinindot mo yung mode, meron siyang eco, comfort. Natulad niya, napipindot ko yung itong bar na to. Oops, ulit. Sa mode, merong eco, comfort, sport, custom, off-road, tsaka snow. Yun yung maganda rito. And sa pag-adjust nyo yung climate, yun nga, gaya na sinabi ko sa inyo, medyo nahihirapan ako. Kasi once na pinindot mo to, talagang sa screen ka magbabago. Let's say, lalaksan mo yung fan or hihinaan mo, dito ka mag-a-adjust, no? Unlike kapag by physical knob or button, mas madali siya, no? Mas mapi-feel mo kasi. Yun lang naman yung sa akin, hindi naman siya ganun ka big deal para sa akin. Yun lang yung napansin ko dito. And syempre, meron dalawang Type-C USB dito charger. And pagdating naman dito sa baba guys, makikita nyo, napakasimple lang, no? Nandito yung button natin ng start engine at saka stop, park, and syempre yung knob na up and down para sa reverse, neutral, tsaka drive, at saka yung sa handbrake natin, no? So yan yung mga buttons lang natin dito sa harapan, no? Pero dito pagdating naman sa ating manubela, syempre nandiyan na yung mga pag-adjust ng volume, pag-adjust ng cruise control natin, nandito pati volume control ng music nandito sa left side natin, and sa right side naman syempre may voice command ito. Then merong up and down. Itong up and down nito guys is yan, no? Tulad yan, pwede yung baguhin yung settings. Yan, even yung maps may nakita ako dito. Ayan, so makikita nyo dyan kung ano yung maps nyo dito, yun din yung lalabas doon. Yan, so syempre ako mas ginagamit ko yung ganyan, yung nakalagay yung average kung ilan yung nagagamit na liters per 100 kilometers, no? And dito sa harapan guys, so ewan ko kung nakikita niyo sa screen ko, merong maliit dyan na digital na number kung saan nakita yung tinatawag na HUD display, no? HUD display, na kung saan makikita nyo yung speed nyo pa rin kahit hindi na kayo tumingin dito sa screen nyo. Dun pa lang sa salamin nyo makikita nyo na. So nagre-reflect siya dun sa salamin nyo. Meron lang dito guys na ilaw na nakaproject dito sa ating screen. So yun yung mga nagustuhan ko rin dyan, no? Especially pag nasa highway tayo, so mamamonitor natin yung speed natin at hindi na tayo titingin dito sa screen. Normally kasi dito ako tumitingin. Kaya yung kung napansin nyo guys dun sa aking Santa Fe, meron akong nilagay din na parang ganyan. Pero syempre binili lang natin yun sa Amazon ata or sa Temu, parang ganon. Yan. So anyway, so yan yung makikita nyo. Then dito naman guys sa baba, yan, dito yung ating ilaw, nakaset lang siya sa auto. So pwede namang baguhin yan. Yan, so dito nakalagay yung front, rear, at saka yung max. Pero dito guys sa kaliwa ko, normal na yan sa ating window. Then pag-adjust ng ating salamin dito, yan, so nandito na yan, no? Ayan, no? Pwede nyo siya adjust dito. Ganun din sa kabilang side. And syempre guys, dito sa taas, dito nyo kukontrolin yung ating panoramic sunroof, no?
Napakaganda naman. Ayan, so sa dito, pwede nyo isara. Ayan. So yun guys, no, touch din talaga dito. So, aanin mo lang, i-slide mo lang yung kamay mo dyan or yung fingers mo para magsara ito. Ganun din. So kapag binalik mo naman, so bubukas siya. So ito naman, hindi ko nabubuksan guys, no, kasi para naman dun yun sa taas natin para magbukas siya. So ito, syempre, normal na yan. Ilaw, sa pinto, and kung ano-ano pa. Then dito naman, meron bang ilaw? Check natin. Meron. Sa kabila, meron din guys, no. Syempre, top of the line to. Hindi pwedeng wala yung mga ganyan, no. At saka dito guys, ito rin. Itong armrest natin, meron lagayan dito. Meron din siyang Type-C charger. So, ang daming saksakan na to. Even sa likod, meron pa ako nakitang dalawa. At saka, naka 110 volts. Yan. So, ito, malaki. Kasi, malalagay mo yung cellphone mo. Even yung camera ko, nailagay ko dito. Walang problema. Salamin, kasyang-kasya siya dyan. Kasi, napakalaki talaga. Then, dito pa nga sa ilalim, guys. Oh, meron pa. May space pa dito kung saan pwede kayo maglagay ng mga gamit-gamit nyo. And syempre guys, no, munti ko na makalimutan dahil na pag-usapan natin kanina yung ating leather seat, no. Yun nga pala guys, no, itong dalawang upuan na to sa harapan ay pwede kayong mag-massage. So meron siyang pindutan dito sa left side ko. Ayan. Pag pinindot niyo yan, mamasahihin na kayo. Pero hindi naman siya yung talagang malakas na massage, no? Kumbaga, makakatulong siya kapag, especially kapag traffic. So, kung gusto niyo mag-relax, so i-on nyo lang yan. So, mamasahihin kayo. Ganun din dito sa kabilang side. Meron din siyang pang-massage. And isa pa guys sa maganda rito, syempre, naka 360 area view camera na rin siya. Then, wireless charging. At ito pa, matindi. Yung speaker na to ay 10 with Harman Kardon audio. So napakaganda ng tunog. Talagang nung pinatugtog ko yung mga music ko dito guys, kahit isagad ko, hindi siya masakit sa tenga kasi napakaganda talaga ng ng sounds niya. And syempre dual climate na rin to. Ang kagandahan din kasi guys kapag dual climate, so pwede mong i-adjust. Kunyari gusto mong mas malamig dito, let's say 20 set mo dito, sa kabila pwede niya iset ng mga 22, depende. So yun yung maganda na dual climate na rin siya. And syempre guys, pag-usapan naman natin yung safety. Syempre hindi magpapatalo ang Volkswagen kasi kompleto rin talaga to guys. Meron siyang travel assist, combo ng adaptive cruise control, lane assist, and emergency assist. May front assist din to guys with pedestrian or cyclist detection, side assist, blind spot monitor, traffic alert, and meron din siyang hill hold. And pagdating naman guys sa price, ayan, so based dun sa nakausap namin na si Josh is nag-a-around ito ng $72,000. Kasi nga guys, ito ay top of the line ng Atlas. Of course guys, kung may mga question kayo about sa Volkswagen na mga sasakyan, hindi lang Atlas, no, marami pang model yan. So you can contact them and look nyo lang guys yung Volkswagen South Center. Ayan, hanapin nyo lang si Josh, MJ, or si John. Yan. So again, maraming salamat sa pagpapahiram ng Volkswagen sa atin, And talaga guys, iba yung experience ko dito sa sasakyan na to. And happy kami guys ni Emma kasi syempre naka-experience tayo ng ganito kagandang sasakyan. Okay guys, so punta tayo sa likod. Pakita ko sa inyo yung space guys, no? Para at least may idea kayo kung gaano ba kalaki itong nasa likod. Importante kasi guys, syempre yung space eh. Ayan o. Sobrang laki pa ng room dito sa aking leg. Even dito sa ating headroom, malaki pa rin siya. So siguro mga isang dangkal ko pa yung layo ng ng paa dito sa upuan sa harap, no. Actually nakalabas na yan kasi ako kasi pag nagdadrive, medyo malayo yung upuan ko dun sa manubela ko. So kung ilalapit ko pa siya katulad na to, etong sa side ni Emma, medyo pasok siya. Sobrang laki ng room talaga dito, yung space na to. And syempre guys, kapag may mga drinks kayo, so bababaan nyo lang yan. So meron siyang dalawang lagayan dito ng cup, no? And dito sa harapan, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, meron siyang extra na 2 USB Type-C. And ito yung sinasabi ko sa inyo, no? May saksakan siya dito ng 110 volts or 115 volts. Yan. Then ito yung sa ating heated seat, no, dito sa likod. So gusto nyo i-on, press nyo lang yan. Kung gaano ba lakas or kainit ang gusto nyo, so adjust lang yan. Gayon din sa kabila. So kumbaga may level 1, level 2, level 3. And syempre meron ding vent dito para sa ating aircon.
Yan. So dito sa side guys, ayan, makikita natin dito, meron siyang ilaw dito. Ayan, so touch din talaga siya. No? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, halos lahat dito talaga, more on touch lang talaga. No? Wala siyang physical button. Ayan. So dito naman is, siyempre may speaker din dito. And sa likod, mamaya pupunta tayo sa likod para mapakita ko sa inyo ulit yung space ng ating likod. No? Ayan o, tingnan nyo naman yung ilaw guys. Napakaganda. No? Straight na straight. Ayan, tingnan nyo yung room dito guys sa ating likod. So malaki pa siya. So tingnan natin kung touch to. Ah, hindi. Kala ko touch din siya. And syempre meron din saksakan dito na 12 volts. Ayan. So kung magka-camping kayo, pwede kayo magsaksak dyan. Sa kabila, pakita ko sa inyo yung sa side ni Zion. Tingnan nyo naman guys, nakandito na yung kanyang car seat, no? Pero maluwag pa rin dito. So hindi tumatama masyado yung paa ni Zion dito. Yan, unless na ipupush niya talaga yung paa niya dito. Yan. So ang ganda guys, napaka laki talaga na itong Atlas na to. Siyempre upo rin tayo dito sa side para mapakita ko sa inyo na talagang maluwag talaga siya guys. Yan. So may pindutan din siya dito para sa massage. Ito guys sa headlight niya, meron din buo rin ito, itong LED na to. Diretso rin yan. Siyempre even yung logo ng Volkswagen, may ilaw din siya. So yun guys, napakita ko na sa inyo yung sasakyan. At saka yun nga pala guys, no, ihabol ko na rin. Itong sasakyan na to, mako-consider ko siya na matipid, no? Pero hindi naman siya yung sobrang matipid na sasakyan. Kasi kung mapapansin nyo guys, medyo malaki itong sasakyan na to, no? Nung pumunta kami guys ng Forget Me Not, nitong Sunday, so nung chinek ko yung average consumption ng ating gasolina, so nagre-range lang siya ng 7.3 liters per 100 kilometers. Talaga na-shock ako guys kasi sabi ko sa ganitong sasakyan na mid SUV, ganun lang yung kinakain niyang gasolina. Tumatakbo ako ng 110 sa highway tapos 7.3 lang. Diba? Parang mako-consider ko siya na matipid pa rin kahit papaano. So yun guys, last night na sa akin tong sasakyan na to. Kaya yun nga, it's time na rin para gusto ko rin syempre bigyan kayo or ma-share sa inyo itong vlog na to para at least kung pwede siya i-consider, no, na bilhin or naghahanap talaga kayo ng sasakyan at hindi kayo mapapahiya dito guys sa sasakyan na to. Kasi unang-una pa lang gwapo, malakas sumatak, maganda yung suspension. Gusto ko yung handling niya, sobrang smooth lang talaga. Even pag magka-curve ako ng left or right, alam mo yon yung katawan ko na gumagano. As in talagang susunod lang siya. Napakaganda guys talaga. Kung sabi nga namin ni Emma kung halimbawang wala pa kami sasakyan, tapos na-experience natin tong ganitong klaseng sasakyan, siguro mako-consider namin siya, no? Pero syempre, when it comes to price guys, medyo masasabi natin medyo expensive talaga to. Kasi syempre, branded, Volkswagen, made in Germany, talagang quality talaga siya. Sa pinto pa lang guys, ang bigat Hindi katulad nung ibang na subukan ko sasakyan. Mararamdaman mo yung gaan, pero ito medyo mabigat talaga siya. Talagang solid yung frame niya talaga. Ayan. So yun, kaya happy ako guys and na-experience ko tong ganitong klaseng sasakyan. And nagulat din talaga ako, at least pinagkatiwalaan tayo ng Volkswagen South Center. Again, maraming salamat kay John, Josh, and MJ. So yun guys, no, kapag gusto nyong i-consider tong sasakyan na to, comment lang kayo sa baba. Pwede nating i-share yung number ng manager ng Volkswagen. And search nyo lang guys, Volkswagen South Center. Hanapin nyo lang si John or si Josh. Yan, so sila yung mag-a-assist sa inyo. Alright. So, again, katulad ng sinabi ko guys, last night na sa amin tong sasakyan na to. Then tomorrow, ibabalik na natin siya sa Volkswagen. And again guys, maraming salamat sa panonood ng vlog namin ni Emma. And syempre, ayun, si Zion, mahabol pa ata. Ayan, so maraming salamat ulit. At sana hindi kayo magsawa sa aming vlog. And pasensya na guys, so ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog ng ganitong klaseng review. Kasi before sa Pilipinas, ang nire-review ko talaga is yung mga motor, ganyan. Pero ngayon, dahil nga, alam nyo na, sasakyan na yung mga ginagamit natin. So, tinatry ko naman, or yung best ko guys na mag-research
para at least kahit papaano may deliver natin ng maganda, no? And sana kahit papaano ay may natutunan kayo sa vlog namin ngayon or sa vlog ko ngayon. And kapag may mga question pa kayo guys, maybe siguro you can search naman 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport, no? Ito yung top of the line nila. Alright, so hanggang dito na lang. We'll see you on the next one. Peace. Peace!